Mga kababayan, mga katambay, kamusta po? Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan. Samahan niyo po muli inyong lingkod, si Kamanong po. Magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kababayan. Umpisahan na po natin mga tambay. Meron pong update ang ating Vice President Sara Duterte sa kalagayan po. At syempre po sa sitwasyon po nila na lalong-lalo na dating Pangulong Duterte sa The Hague, sa ICC po, sa Netherlands. At ganoon din po, may magandang balita rin po na talagang nakikita po ang abogado po ng dating Pangulong Duterte na si Attorney Nicolas Kaufman. Talagang napakalaki po ng tsansa o talagang ang ating dating Pangulong Duterte ay mapapawalang sala po ito, lalong-lalo po doon sa sinasabing illegal na pag-aresto rito na kidnapping mga tambay. Mapapabalik po ito kung ang sinasabi po ni Attorney Kaufman mga tambay. Malaki ang tsansa ng dating Pangulong Duterte ay mapabalik po ng Pilipinas mga tambay. Unahin po muna natin ang sinasabi po ni Attorney Nicolas Kaufman mga tambay. At isunod po natin ang ating Vice President. Naniniwala ang lead counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Attorney Nicolas Kaufman na walang jurisdiksyon ang International Criminal Court sa kaso ng kanyang kliyente dahil umatras na ang Pilipinas sa Rome Statute bago pa man sinimulan ang investigasyon. Iginiit din ni Kaufman na may compelling argument ang kampo ng mga Duterte na sapat para ipawalang bisa ang kaso laban pa man o bago pa man umabot sa paglilitis. Naniniwala rin siyang papanigan sila ng hukom sa pre-trial hearing sa September 23. Binatikos naman ni Kaufman ang pagkakaaresto at mabilis na paglipat kay Duterte sa The Hague na tinawag niyang isang kidnapping at extrajudicial rendition dahil hindi ito dinala sa isang hukom sa Pilipinas bago ipadala sa the Netherlands. Totoo po yung mga tambay. Talagang napakalaki po ng 100% po kung batas po ang susundin at proseso ng batas ay hindi po kakatigan po talaga. Hindi po kakatigan ng kahit anong hukuman ang ginawa po ng bansa natin, lalo-lalo po ng ating kapulisan. Kung proseso lang po ng batas ang masusunod. Yung tamang proseso, hindi batas ng pulis, hindi batas ng PNP ang masusunod. Mga tambay, ang hukuman na ang jurisdiction po, ang judicial, at syempre po, ang ating bansa mga katambay, ang ating judicial. Kaya po, 100% po mga kababayan, na mababasura lang po ito dahil napakatindi po ng ginawa nila. Illegal po ang pag-aresto nila. Kidnapping po mga kababayan. Ayon na po rin yan mismo sa abogado po na si Nicolas Kaufman mga tambay. Ito po, pakinggan naman po natin ang magandang balita naman po ng magkapatid na si Vice President Sara Duterte at si Kitty Duterte. Napakaganda po ng nangyari din po sa kanila na sa kabila po ng na paghihirap po ng kanilang damdamin dahil ang kanilang ama ay dinala sa ICC, ay talagang sa kabila naman po noon ay nagkaroon po sila ng na-unite po. Na-unite at talagang ang kanilang pamilya ay talagang lalong pinatibay. Pinatibay po at napakaganda po ng samahan po ng magkakapatid at mag-aama mga kababayan. Pakinggan po natin ang update po at nagkakaroon pa po ng biruan mga kababayan. Ito po. Set ko lang po. Ayan po, sandali. Hello, ma'am. Papasok. Hindi siya papasok. Hindi siya papasok. Uy, ganda ni Katie. Ay, madam. Kumusta? Kumusta sunod, madam? Kumusta po? I'm here. Naman ako, crowd relations officer. Okay naman, he's doing well, and he is happy to know that he is continuing to receive the love and support from the Filipino communities from all over the world. And he is happy to see us, his family. Medyo matagal po kayo ngayon. Meron pong mga situation sa loob na it's beyond our control. Doon lang siya sa loob ng mga ano. But we're happy that they gave us extra time to make up for the time we lost for
some things that happen inside, yes. VP, this is the first time na kompleto kayo, si Miss Hanelet, si Kitty, kayo po. How has this uplifted the spirit of your father? Well, I believe he's happy because Kitty and I were there, and then we talked about her boyfriend. Patay! Nag-blush! Thank you. Bibi, Marlica po. Yes, Mama. Kumusta po si PRRD at this point in time? Okay naman siya. Okay siya. Kitty gave him a massage. Wow! And then, Kitty, ikaw na magsabi. Well, yung mga Na ano siya, na speechless siya sa boyfriend. Hindi ata rin. Ano sabi ni Daddy? So ayun, I was updating him with the situation with our families, and is happy to hear that we are all doing well, that we are all okay, that we are continuing to pray for him. And ayun, mga positive things lang. We are telling him things that will uplift his spirit and things that will give him strength while he is inside. Nice. May advice pa siya sa'yo? Secret mo. May mga bilin siya. Boyfriend. May mga bilin siya, pero sa sunod na. Secret mo lang. VP, may balak po ba kayo mag-file ng request for hearing on procedural matters prior to the September 23 confirmation of hearing? This is something Confirmation that charges. yes. Sa legal side, you need to talk to Nicholas Kaufman. So he's the only person that can talk about what they will do with regard to matters inside the ICC. How are you, VP? Pagyapon. Okay lang. Not a problem. I'm just waiting for one more document, and then tapos na yung trabaho ko dito. But personally, I'm okay. Are you going back to the Philippines after that? Yes, opo. Oo. Yan na lang yung inaantay, yung document na yan. Tapos pwede na akong umuwi. Vicky, something personal. Ano po yung reflections mo, ng pamilya, since this thing happened? I'm sure in one of the moments you're thinking of something could share. Ikaw muna. Or ako muna? Okay, ako muna. Sige. I'm happy. I think the I don't have the word right now. I only have happy, but it's the incorrect word to describe it. But blessed. I'm blessed because I gained a sister with what happened to me after the attacks, the confidential funds attacks, the impeachment, and we have a relationship now. I have a relationship with Kitty, and I'm happy now. Sabi ko nga sa kanya, I'm happy that I have a sister kasi meron akong pagagalitan. Growing up, wala akong ganun, but meron ako niyan ngayon. Pinagagalitan na kapatid. And then, I'm happy as well. And this really is ironic. But I have to thank Bongbong Marcos because there was forgiveness between me and PRD for all that has happened in our lives. And we have a relationship now, a father-daughter relationship, since we cannot discuss anything legal anymore because it is understood inside that only the lawyers can discuss legal matters with the former president. So we only discuss about the family, and this has been one of the longest meetings I have had with the former president. Growing up, he was always busy with work. He was always busy with the country. And now I have this every day
with him, talking about life, talking about family, and for that, I feel like I am blessed. Bless. Yeah. Because at this point, he's already 80 and he's already retired. But going back as mayor, baka mabisi na naman siya sa kanyang trabaho. So, nabigyan kami ng ganitong time na makapag-usap as a father-daughter. Yeah, nice kayo. Sad lang that it has to happen inside. Yeah. Pero there is a good side. It's blessing. But yes, thank you sa kanya. Happy siya, ma'am. Everyday mo na ay bisita. Oh, yes. Yeah. He is really happy to see us. As I have told him, that the family has never been more united, not just with us siblings, but with everyone else in the family. So, he's happy to hear that. And not just us, sa mga supporters din. Yes. I told him of that. I told him that, especially on his birthday, there were people with speakers. They brought speakers and the microphone. They were singing a happy birthday song to him. He knows that, and he was very happy to hear that. And I told him of all the support everywhere in the world, from everywhere in the Philippines and everywhere in the buffet kit. The buffet for people. There is a small, hindi naman buffet, pero parang a small, may mga sa labas ng bahay niya in Davao City, the greenhouse. Yes. People were able to set up tents there para for the TV, ma'am. Yes, I heard also. I was not able to see it, but I heard. And then may mga vitamins doon. There are snacks for people who want to stay there and watch over his house. So he is very happy and grateful to hear that. Huwag ka naman ba sinisimuli ni PRRD na dahil kasalanan mo kasi ito kaya ako nandito dahil nakipag-unite ka sa Marcos? Wala. Ever since. Sorry, girl. Oh, yeah. Yes. Ever since, wala siyang sinabi sa akin na ganyan. Even when I ran for Vice President, ma'am, wala naman talaga siya sinabi. Sinabi lang niya, hindi na ako sasali dyan. At kayo nang mag-desisyon yan. Yan lang yung sinabi niya when he was told by one of my siblings that I'm running for Vice President. And wala. That's good to know. Thank you. VP? I don't remember PRD na naninisi? Wala. Never. Kasi I always remember him. I don't know, Kit, with you, but I always remember him when I was growing up. He would always say, you make your own history in this world. So you always answer to your decisions. So I think that is his philosophy as well. So he doesn't blame anyone with what happened. He always says, I did it for my country. Yes. He always says. Repeatedly. I did it for my country. The two boys po, are they coming? The Paulo and Baste, no? We're talking about Paulo and Baste. So, there are plans naman. We arrange this pag-aalis yung isa, may dadating na naman na isa. So, as of now, we are arranging all the dates since most of them are busy with the campaign. VP, pardon me. I understand this is something legal, but we just want to hear your side. Kasi po, sabi po ni Attorney Kaufman, tinatrabaho na raw po yung interim release. Meron pa po ba kayong nakikitang balakid before filing one, or how soon will you file this? At sa Pilipinas niyo po ba gustong ma-release ang, of course, may panawagan kayo na bring him home to the Philippines, to Davao City. But just for the record, you just want to hear if sa Pilipinas niyo po gusto siyang ma-release, kasi may sinasabi po yung palasyon. Let me quote, does it mean that we have to recognize that ICC has jurisdiction over the Philippines? I believe the family of the former President Duterte is asking and praying from the Supreme Court that the government should not cooperate with the ICC. So it means that if we will not cooperate with the ICC, even that prayer or even that manifestation of the ICC will not take cognizance of that regarding or relating to the request to have him released in the Philippines. With regard to the interim release, no, I do not know really, truly, honestly, I do not know what the steps are the lawyers are doing with regard to the interim release. But as I told you before, I fear for his life in the Philippines.
but we follow what the client wants, what President Duterte wants, and he wants to go home To the Philippines. Yes, and everyone wants him to go home to the Philippines, and the Buenos want him to go because they will be his mayor. Yes. For the next 3 years. But with regards to what the palace said, ma'am, yung Yan po mga tambay, talagang pilit po isinisingit dahil po yung isa pong nag-i-interview po ron ay GMA7 po yun. I think si Maris Umali po yata yun mga tambay. Talagang pinipilit pa rin po ang palasyo. Palasyo na nga po ang nagtapon. Kahit po ano gawin mga tambay, hindi po gugustuhin ng palasyo na makabalik pa sa Pilipinas ang isang dating Pangulong Duterte na sila po mismo ang nagtapon. Real talk po yun. Di ba? Saan ka nakakita na mismo ang palasyo, ang Pangulong Marcos, ang nagbigay ng go signal na itapon yan at tayo pa ang maghatid dyan. Pera pa ng taong bayan ang ginamit, taxpayer pa. Taxpayer money pa ang ginamit sa pagkidnap po. Gamit po ang kapulisan sa pangunguna po ni General Torre at General Pajardo. Di ba? Tapos ngayon, ipipilit po ng mga reporter na parang dito po sa pagiging, para bang ang gustong palabasin ay para magiging hero pa. Parang hero pa. Kung ang pamahalaan ay tutulungan din po ang pamilya Duterte. Hindi na po kailangan ng tulong ng palasyo. Sa nakikita ko po, komento ko po, never na po. Hindi na po kailangan ng tulong ng mga Duterte sa palasyo. Mga tambay, konsensya na lang po nila yun kung may konsyensya pa sila. Lalo po ang namumuno po sa ating bansa. Kung may konsensya pa sila sa ginawa po nilang pagtataksil sa ating bansa. Pagtataksil po sa ating soberenya at paghuhudas po sa ating judicial. Konsensya na lang po nila yun kung meron pang konsensya ang nanunungkulan po sa ating gobyerno sa ginawa po nila sa dating Pangulong Duterte. Dahil una-una, wala naman talagang jurisdiction na ang ICC sa ating bansa. Yan na rin mismo ang sinasabi po ni Attorney Nicolas Kaufman. Ano po sabi ni Attorney Kaufman? Wala nang jurisdiction. Kaya wala pong nakikita si Attorney Nicolas Kaufman na magiging balakid pa ito at talagang mapapawalang bisa lang o sala ang ginawa po, number 1 po, ang ginawa po nilang proseso sa paghuli. Dahil hindi po nila sinunod ang prinsipyo po ng ICC, lalo po yung kanilang Rome of Statute. Di ba? Ano po ba pangunahing basic po nila? Di ba? Kailangan po manguna po ang batas at ang proseso ng batas sa bansa kung saan nahandun ang dating Pangulong Duterte. Nangyari po ba yon? Nangyari po ba ang proseso ng batas sa ating bansa? Di po ba hindi? Hindi nga nakarating ang dating Pangulong Duterte sa pintuan ng korte ng piskalya. Di ba? Nakarating ba siya doon? Nakapasok ba siya sa ating hukuman bago siya dalhin sa The Hague, sa ICC, sa Netherlands? Di ba hindi? Kaya po, yung pinahayag din po ni Attorney Nicolas Kaufman ay talagang 100% po na makakalaya at makakabalik ng bansa ang dating Pangulong Duterte. No doubt po yun. Totoo po yun kung batas ang susundin, hindi politika. Kasi pagka pinulitika po nila at talagang pinairal po ang pera at may pera pong involved, di umano dyan, na napakalaking pera di umano ang magiging involved dyan para lang po ipolitika ang dating Pangulong Duterte. Talaga pong mangyayari po nga yan dahil nga po kakainin po nila ang kahihiyan at ang sasabihin po ng buong mundo dyan sa ICC ay number 1 po silang political. Political po sila. Pagka yan po ay pinag-ubra nila. Yung napakarami pong kapalpakan, pati po ang ICC. Napakarami pong kapalpakan dahil dito po sa issue sa dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Kaya po, dito po, wala po tayong makukuhang, lalo po sa mainstream media, wala ka pong makukuhang magandang halimbawa, lalong-lalo po sa ating bansa. Dahil unang-una, napakarami ng ginawang sablay ng pamahalaan, ng gobyerno, pero nahandyan pa rin po ang mga media, ang mga malalaking media natin na tagapagtanggol pa yata doon sa mga kahihiyang binigay sa atin. Nilagay po kasi ang ating bansa na sa napakatindi pong kahihiyan. Binastos po ang ating bansa, ang ating soberenya,
at ang ating judicial ng Pangulo, ginawa po tayong kahiya-hiya sa mata ng mga banyaga, mga katambay. Lalong-lalo ang ating judicial system, mga katambay. Walang kakwenta-kwenta po ngayon sa paningin ng mga banyaga. At syempre po, sa paningin po ng mga Pilipino ay walang kakwenta-kwenta po ang presidente ng ating bansa. Majority po ng Pilipino ngayon, ang tingin po sa ating Pangulo ay walang kakwenta-kwentang Pangulo. Magmula po nung ginawa niya ang napakatinding desisyon na maghudas po sa ating soberenya at lalong-lalo po sa ating judicial, mga kabayan. Kaya po, wala na pong maaasahang tiwala ang Pangulo sa taong bayan. Majority, Hindi ko naman sinasabing lahat ng tao, lahat ng Pilipino ay nakuha na po dahil napakarami pa rin po na nakikinabang sa pamahalaan. Di po ba? Yung mga nakikinabang sa pamahalaan at pumapabor sa kanilang sitwasyon, yan po ang natitirang mga panatiko po ng Pangulo. Lalong-lalo po sinasabing mga loyalista at nahandyan din ang mga grupo ng mga NDF o CPP, NPA, NDF. Nahandyan pa ang mga korap na mga politiko. 'Di ba? Mga addict, mga kriminal nahandyan pa rin, mga drug lord. Di ba? Mga sindikato, sari-saring sindikato, nahandyan. Mga smuggler, kung ano-ano pang mga sindikato, mga kababayan. Kaya po, dito po, sa isang banda po, nakita naman po natin na napakaganda po ng tatahakin po itong kaso na ito. Dito po, pagka sa legal na po pinag-usapan, sa tamang proseso ng legal na pamamaraan, ay wala pong kaso at napakabilis pong makakalaya ng dating Pangulong Duterte. Ayon na rin mismo ito sa kanyang abogado na si Attorney Nicholas Kaufman, mga tambay. Kaya po, napakaganda po niyan, mga tambay. Dahil nakita po natin at nakita rin po ng ating mga kababayan kung paano po talaga ginawa sa dating Pangulong Duterte na talagang harassment, walang due process, kidnapping ang ginawa pong proseso ng mga kapulisan. Katulong po ang nag-utos na gobyerno natin ngayon sa pangunguna po ng Pangulong Marcos, mga kababayan. At sa isang banda naman po, napakaganda naman po na nangyari sa pamilya ng pamilya na Duterte, lalong-lalo po sa magkakapatid. Sa kabila po ng kalungkutan na naranasan po dahil po sa kanyang ama, sa dating Pangulong Duterte, na talagang masyadong pinulitika, demolition job, ginamit ang ICC, gamit pa yata ang pera ng bayan, ay talagang yun po ang pinakamasakit na nangyari. Pero meron naman po daw magandang nangyari sa pamilya nila dahil na nagkaroon po sila ng bonding. Nag-reunite ulit ang kanilang pamilya. Yung matagal nilang hindi nagagawa bilang siyempre mga lingkod bayan, lahat sila ay busy. Alam naman po natin yun, busy po sila lahat. Magmula po sa Vice President at ang dating Pangulong Duterte, ay nagkaroon po sila ngayon ng pagkakataon na magkaroon ng napakatagal na oras, panahon, bonding ang kanilang pamilya. Lalong-lalo po ang mag-ate. Ang mag-ate po na si Vice President at si Kitty. Kaya nga po biniro pa ni Vice President si Kitty na nagkaroon siya ngayon. Nagkaroon siya ng mapapagalitang kapatid dahil hindi po nangyari sa kanya yon ng matagal-tagal na panahon. Dahil nga siyempre naging busy po sila lahat. At siyempre yung pagiging closeness o pagiging meron silang mga matatagal na bonding moment ay hindi po nila nagawa nung sila po ay nasa Pilipinas dahil halos lahat po sila ay napaka-hectic na schedule dahil lalong-lalo ang Vice President. Yun po ang napakagandang pinagpapasalamat po ng Vice President at syempre po ng pamilya Duterte at si Kitty at ang Vice President na nagkaroon po sila ng time lalong-lalo po sa kanilang ama na hindi po nila nabibigyan ng panahon, lalo na napakahabang panahon, napakahabang oras, na napag-usapan po ang pamilya. Di ba? Dahil tama rin naman sinabi ng Vice President na talagang limitado lang nung sila'y nasa Pilipinas at busy sila sa pagtatrabaho sa politika at paglilingkod sa bayan, ay limitado lang po ang oras nila. Talagang mabibilang mo lang po sa daliri ang oras na po pwede po nilang pag-usapan. Hindi po katulad ngayon, nagkaroon po sila na napakaraming oras na pagbabanding at halos araw-araw po sila
nakikita, mga kababayan. Kaya nga sinasabi niya, ang pagpapatawad, nahando, napakadali naman po magpatawad din po ng Vice President. Kaya po sa Pangulong Marcos, meron naman po siyang forgiveness na ibinigay po sa Pangulong Marcos. Pero, yun po bilang personal niya. Pero yung mga nilabag na batas ng Pangulong Marcos, sasagutin niya po yun dahil batas po yun. At ang taong bayan po ay sasagutin din po ng Pangulong Marcos kung bakit niya po ginawa yon sa isang dating Pangulong Duterte na wala na po tayong jurisdiction, wala na po jurisdiction sa ating ICC pero tayo pa mismo ang naghatid sa kanila. Yan po ang malaking tanong po ngayon sa taong bayan. Kung mapapatawad po ba ng sambayan ng Pilipino ang ginawa pong pagtataksil at paghuhudas ng Pangulong Marcos sa ating bansa at lalong-lalo na sa ating soberenya at lalong-lalo na sa ating judicial, kung ito po ba ay mapapatawad ng mga Pilipino at syempre ang ginawa sa dating Pangulong Duterte na pagtataksil, paghuhudas sa isang Pilipino na ginawa mo parang hayop na pinamigay mo sa mga banyaga. Ganyan po katindi ang ginawa ng Pangulong Marcos sa pamilya Duterte, lalo-lalo sa dating Pangulong Duterte. Taong bayan na po ang sasagot niyan. Mga Pilipino na po ang sasagot kung mapapatawad po nila ang ginawa ng isang Pangulo na paghuhudas at pagtataksil sa ating bayan, mga kababayan. Kaya dito po nakita po natin, napakaganda po ng update ng abogado, yung mismong abogado na si Attorney Nicholas Kaufman. Napakaganda po na update niya na talagang positive at talagang napakataas ng porsyento. Kung si Kamanong ang tatanungin, 100% makakalaya ng mabilis ang dating Pangulong Duterte kung proseso ng batas ang masusunod, mga kababayan. At dito naman po, at ang ating Vice President ay nalalapit na rin po ang uwi niya sa Pilipinas, mga kababayan. Siya na rin po nagsabi na meron na lang po siyang iniintay. Meron na lang po siya iniintay na malapit na pong matapos. At pag natapos na po yun, ay uuwi na po sa bansa ang Vice President. At yung sinasabi naman po ng media, kung pag-uwi ng Vice President, kung ano na mangyayari, ay napag-usapan na po ng pamilya nila yon, ng kanilang family, na kung may aalis, ay may darating naman daw po. Pag may umalis, ay may darating. Yan po ang kanilang mga ginawa pong schedule. Dahil po ang susunod po kasing hearing ng ating dating Pangulong Duterte ay hindi po ako nagkakamali. Kung hindi man nagkakamali si Kamanong ay sa September pa, mga kabayan. Kaya matagal-tagal pa. Tapos na halalan, mga kabayan. Kaya po ganyan po ang binigay na sakripisyo, paghihirap sa pamilya Duterte ng isang taksil sa bayan at hudas ng bayan, mga katambay, na gobyerno ng binagoong Pilipinas. Yan po, mga katambay, ang napakagandang balita. Magandang balita po ang pinahayag ng abogado na si Attorney Nicholas Kaufman at ang magandang balita po ng Vice President, lalo-lalo po sa kanilang pamilya na talagang nagkaroon po ng napakaraming time bonding at talagang naipakita po ng mga anak ni dating Pangulong Duterte, lalo ng Vice President, si Kitty, ang pagmamahal po nila sa kanilang tatay, Digong. Talaga pong naging masaya po ang dating Pangulong Duterte kasi nakita niya na magkasundo at nagmamahalan ang kanyang dalawang babaeng anak. Mga katambay, ang kanyang mga babaeng anak magkakasundo. At syempre po, masayang-masaya rin po ang bunsong anak, si Kitty, dahil napag-usapan din po ang kanyang boyfriend. Kaya nga po nag-blast ang Kitty dahil napag-usapan daw po ang boyfriend, mga katambay. Bago po tayo magkatapos, positive po tayo, mga tambay. Positive lang po dahil pagka ang batas po ang nasunod ay talagang wala pong duda. 100% makakalaya po ang dating Pangulong Duterte. Yan po ang malaking problema. Pag nakalaya po at nakabalik ng bansa ang dating Pangulong Duterte, yan po ang malaking problema at kalbaryo naman ng Pangulong Marcos dahil sa ginawa niyang paghuhudas, pagtataksil sa ating bayan. Bago po tayo magtapos, magpapasalamat muna po si Kamanong. Shoutout po sa mga biyayang pinakakalob niyo po, mga tambay. Shoutout po kina Gina Ray, Solid DDS ng Berlin, Germany, Kingston 123 ng Hong Kong, Jake Yahoo 4531, Jasmine Channel, Telma Pasawa,
Dan Rivero ng Anchorage, Alaska, John Sarip ng Amsterdam, Holland, Chona Banks ng Milwaukee, Wisconsin, USA, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Ma'am LB Sermani ng North Miami, USA, Florida, Grace Obet ng California, USA, Michelle Del Valle ng New Zealand, Sara Nakamura ng Japan, Milencio Bandibas ng Jeddah, Arabia, excuse me po, Trojanta ng Korea, Lopez Ibina ng Saitama, Japan, Librado Reyes ng California, USA, Danilo Basan Jr. ng Jubail, Saudi Arabia, Roberto Papa, United Kingdom, 29, Narciso Esteban, Reynaldo Pexon, June De Jesus, Lee Chen, Ana Santos, Bon Rosales, Benjamin Garduque, Pepito Cabiso, Donaldson Paras ng Canada, at LKD 459 ng Belgium, Hermogenes Maramag, Manuel Ramos, Nesrin 85 Kingdom of Saudi Arabia, Richard Macelones, Dennis Velasco, Ani PH Vlog Official, Richard Macelon ng Davao City, Robert Papa ng Blackpool, United Kingdom, Pedro Roque ng Ontario, Canada, Feliciana Vergara ng Los Angeles, California, Analisa Besorio ng Saudi Arabia, Mel Caserna ng Israel, Veneracion Seblos, Sandy Donan ng Osaka, Japan, Just Got Lucky ng Houston, Texas, Ruth ng Perdos, Kuwait, Zenaida Garcia from Italy, at Cheyenne Nico ng Saitama, Japan, Dorina Villa ng Brussels, Belgium, at si Oliver Edito ng Honolulu, Hawaii. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo at thank you po mga kababayan. Ingatan nawa po. At shoutout din po sa ating mga kababayan sa kasulok-sulukan po ng ating bansa. Mabuhay po tayo at maingatan mga kababayan. Ingat-ingat po. Shoutout po. At shoutout din po sa ating mga kababayan sa kasulok-sulukan po ng mundo na may Pilipino, may OFW. Mabuhay po kayo mga bayani ng ating bansa. At mag-ingat po at ingatan nawa po sa inyong mga paglilingkod at syempre pagtatrabaho, lalong-lalo po sa ating pamilya, mga kabayan. At syempre po, bago po tayo magtapos, thank you po sa mga naagusto po ng ating tambayang mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. At syempre po, bago po tayo tuluyang magtapos, wag po natin kalimutan na isama po sa ating mga panalangin ang kalusugan, ingat at pag-iingat po sa dating Pangulong Duterte na bigyan pa po siya ng kalakasan at mahabang buhay at muli po natin makasama sa ating bansa ang kanyang mabilis na pag-uwi sa ating bansa. Thank you po mga kabayan. Sa muli, ingatan nawa po tayong lahat. Paalam. Bye-bye.